magandang umaga po muli, no? Yan. Ito po yung first Sunday na ginaganap na po yung gawain ng Panginoon. Because sa kabilang street lang, yes, kabilang street lang dati yung church. Pero ito kasi, village. So tayo dati nasa gilid lang ng village. Perimeter lang. Perimeter po lang yung pagitan. Yan na po. At today, salamat kasi nakikibahagi kayo sa blessing ng church. We will anoint this place, no, sa umaga nito. Sapagkat pinangahawakan po natin yung Joshua chapter 1, verse 3, no, na kung saan tumapak ang ating mga paa, ang sabi ng ganun ng Panginoon, ay ipagkakalobi sa kanya. Amen? You believe on that? Parang pagod kayo. Parang mas pagod pa kayo sa amin. Ganyan ba yung mga itsura pati? Pag napagod yan katabi mo? Okay? Ayan. Pag nagpapaganda siguro, pagod ba nag-aayos? Siyempre, masyado kayo nag-effort no? Nakakapagod. Kasi effortless ako sa pagpapaganda. Okay. Likas. Okay. Yun ang kalikasan na galing sa Panginoon. Amen mo ba? Amen. Alam niyo po, kaya ako tinatagalan, talagang gusto ko lang. Una-una sa lahat kasi, meron tayong tagapagsalita today. Hindi ako yun kasi nga, medyo respira mo yung ating boses. So, today, this is the first time, no? Hindi ko sabihin kung babae, kung she or he, na siya po ay mangaral and in front of those people na talagang familiar and unfamiliar na sa ating kapatid na ito. Alam ko po, you have the Holy Spirit of God, no, na siyang magbibigay ng kaunawaan sa atin sa lahat ng mga marinig natin this morning. Naniniwala ka ba doon, church? Alam nyo, mas dapat yung setup doon yung pulpit Kaya lang sabi ko dito para makita yung mga taong natutulog. Okay? Alam niyo po, sa magitan ng mulat na mata, natutulungan nyo yung nagmamasahe. Amen. Natutulungan, hindi natutulugan. Sabi, huwag kang matulog. Okay? Walang kukurap. Kaya? Wala lang matutulog. Pwede ba natin yung mga participation sa umaga nito? Okay lang po ba? Kaya niyo pong magtagal. Okay, so hindi ko na patatagalan. Tawagin natin yung lingkod ng Panginoon. So umaga ito na maghahatid ng kanyang mensahe at tumitin sa mga okay, wala dito. Alam mo, sa total, katabi mo. Okay, so dito na patatagalan. Relax mo lang muna yung sarili. Okay po ba yun? So, let us praise God sa buhay ng ating kapatid, si Sister Jessie. Good morning po. Manood po yung bagong church building natin. Ngayon po umaga, gusto ko pong pag-usapan natin ngayon yung isa sa pinakamahalagang bahagi po ng pagiging buhay natin Kristiyano, which is yung kaisipan po natin. Alam niyo po ba, yung kaisipan natin, parang isa siyang battlefield. Naranas siya ng digmaan. Kasi po, yung kaisipan po natin, dito po nag-uumpisa lahat yung mga tukso, yung mga kasinungalingan po galing sa kaaway natin. Yung mga alalahanin po natin. Kayo po ba? Kumusta po ba yung mga kaisipan nyo ngayon? Kumusta po ba? Siguro po ngayon, iniisip nyo, yung saya po, dahil meron tayong bagong church building. Yung mga iniwan nyo po sa bahay, yung mga alalahanin nyo po, babayarin, gano'n. Kung hindi po natin ingatan yung kaisipan natin,
tayo sa ating mga pananalita or maging desisyon or sa pamumuhay po natin. Samahan niyo po akong basahin yung sa Philippians 4:8, chapter 4, verse 8 to 9. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroon anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat, papupurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Verse 9 po. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin ay mga bagay na ito ang gagawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Samahan niyo po akong manalangin. Lord God, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salitang inyong ihahayag ngayon, Panginoon. Lord, salamat sa paggamit mo sa akin ngayong araw na ito, Panginoon, para maibahagi ko yung mga salita mo, Panginoon. Lord, we rebuke all the distraction, Panginoon, words of Satan in this place, Panginoon. Kayo lang po yung maitaas, Panginoon, sa lugar na ito. Kayo lang po yung maluwalhati, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako sa mga anak mo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng clear mind, Panginoon. Understand, Panginoon, sa mga salita mo. Ito po ang aming santo dalangin sa inyong pangalan. Amen. Basahin ko lang po yung sa version na kinuhanan ko po. Yung NLT. And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Verse 9, keep putting into practice all you learned and received from me, everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. Amen po. Amen. Yung mensahe po ngayon is fix your thoughts. Or ayusin ang iyong kaisipan. First is fix your thoughts on what is true. Ito ang iyong kaisipan sa katotohanan. Ano nga po ba yung katotohanan? Mababasa po natin sa John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi po sa John 17:17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Yung katotohanan po, makikita po natin yan. Si Jesus po, yung katotohanan. At ang mga salita po ng Diyos, yun po ang katotohanan. Parang po sa, naalala ko po, nung ginagawa ko ito, yung kwento po ni David, tsaka ni Goliath. Yung mga kasamahan po ni David, na parang sobrang takot po nila kay Goliath kasi ang laki po nila. Yun po yung sinasaksak ng kalaban sa utak nila na matakot kayo, ang laki po. Pero po si David, yung katotohanan niya po na si Lord, mas malaki siya, makapangyarihan siya kaysa kay Goliath. Kaya po yun alam ni David na hindi po laban ni David yun, kundi si Lord po yung nakalaban kay Goliath. Kaya mga kapatid, kung pipiliin natin, isipin yung katotohanan mula sa Diyos, makakayanin natin kung ano man po pagsubok or pangyayari yung kakaharapin natin. Amen po ba? Amen. Para po, nung sinabihan ako ng pastor na ako yung magsasalita ngayon, parang nakuha ko po nung Friday night. Parang natakot po talaga ako. Kasi as an introvert po, haharap ka sa ganitong kadaming tao. Magsasalita ka. Parang, Lord, paano ba? Sabi ko sa kanya, parang ayoko na po
nga po ng Sunday. Tapos parang nakukulitan na nga si Lord sa akin. Nakukulitan na po si Lord. Tapos ano po ako, devotion. Sabi niya sa akin, if God is for us, who can ever be against us? Di ba po, si Lord naman po lagi naman, kapag tumayo ka po dito, kapag si Lord po kasama niyo, sino pa po ba yung makakatalo sa atin? Amen po ba? Second po is, fix your thoughts on what is honorable and right. Itoon ang inyong kaisipan sa marangal at matuwid. Honor means worthy of respect. Things that are glory to God. Right means in line with God's standard, not the words compromise. Lagi niyo po tanungin yung sarili natin na yung iniisip ko po ba, nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa ating Diyos or kahihiyan? Alam niyo po ba yung kwento ni Daniel sa Babylonia? Di ba po, nagkaroon po doon ng parang bawal po silang sumamba sa kayo na sinong Diyos, kundi lang sa hari. Pero po si Daniel, ang ginawa niya na sa Diyos lang daw po siya luluhod. Kay Lord lang siya luluhod. Yung ginawa po kay Daniel, tinapon po siya dun sa kulungan ng mga leon. Pero kung anong nangyari, kinabukasan, buong-buo si Daniel. Yung pag-iingat ni Lord nasa kanya. Kapag marangal at matuwid tayo, kahit yung isip natin, kahit ilagay mo, kahit anong sitwasyon natin, si Lord pa rin yung mag-iingat sa atin. Amen. Example din po yung subukan nyo po, maglagay po kayo ng maruming tubig sa baso. Kahit patakan nyo po ng paulit-ulit ng malinis, marumi pa rin po ba, di ba? Kung hindi nyo po papalitan yun, ganun din po, marumi pa rin yun. Pero pag pinalitan mo po, doon palang lilinis yung tubig. So, ganun din po yung kaisipan natin. Kung pinupuno po natin ng puro karumihan po, lalo na po ngayon, yung madami na sa social media, ang dami na pong platform na pwedeng makapagdumi sa kaisipan natin. Sa mga palabas po, kung puro po ganun yung isasaksak natin, pwede pong mapuno po ng karumihan yung kaisipan natin. Kailangan pong ipalinis natin sa Diyos yung ating kaisipan na piliin po natin kung ano yung pupuno sa ating isip. Yung puro tama lang po, salita ng Panginoon. Third po is fix your thoughts on what is pure. Ito ang kaisipan sa dalisay or malinis. Purity means nadungisan sa kasalanan, inggit. Hindi nadungisan sa kasalanan, inggit o masamang hangarin. Ingatan po natin lagi yung kaisipan natin laban sa temptation, sa inggit, selos, or pride. Amen. Makikita po natin sa Matthew 5:8. God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. Amen. Ang pagkakaroon po ng malinis na kaisipan ay nagbubunga ng malinis na puso. Ang malinis na puso po ay nagbubunga ng malinis na gawa. Amen po. Amen. Paano po ba natin mapapanatiling malinis yung kaisipan natin? Para kung isang ibon lang yan, yung ibon po, hindi natin mapipigilan na lumipad sa ulo natin. Pero mapipigilan po natin siyang gumawa ng nest sa ulo natin. Ganon din po tayo. Ganon din po yung isip natin. Hindi natin mapipigilan yung kung ano po yung pumapasok. Amen. Pero mapipigilan po natin
Ay matutuunan po natin ng focus kung ano po yung gusto natin sa ating kaisipan. Amen. Yun po, kailangan natin i-focus kung saan kung ano po yung papasok sa isip natin. For po is fix your thoughts on what is lovely, admirable. Ito ang iyong kaisipan sa kaibig-ibig at kapuri-puri. Yung kaibig-ibig ko, nagdadala ng pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. Amen. Kapuri-puri, nagpapalakas ng loob at nakaka-inspire, nakakaangat ng pananampalataya. Alalahanin po natin lagi yung mga patutuo ni Lord sa buhay natin. Yung kasagutan po sa panalangin natin. Yung si Lord po, yung katapatan niya po sa buhay natin. Amen. Lahat ng tunay na kagandahan at nakaka-inspire, nagmumula lang kay Lord. Sabi po sa Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good. Oh, the joy of those who take refuge in Him. Kung puno po tayo ng Kanyang presensya, puno po tayo ng presensya ni Lord, mas madali natin makikita po yung kagandahan na binibigay niya po sa bawat sitwasyon. Amen. Last po is practice what you think about. Isa pamuhay ang iyong iniisip. Amen. Ang iniisip ay nagiging gawa. Yung nagiging gawa natin, nagiging ugali na po natin. Nagiging pagkatao at nagiging yung pagkatao po natin. Yun po yung nagiging destinasyon natin kung saan po tayo patutungo. Sabi po ni Paul sa verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen po. Amen. Kapag isinabuhay natin ito, ang kapayapaan ng Lord, mapapasa inyo. Amen. Mag-iingat sa puso at isip natin. Last po, dito po ako magtatapos. Kung mga kapatid, tandaan natin, hindi nga po natin makokontrol kung ano ang papasok sa kaisipan natin. Pero, kaya natin piliin kung alin ang pagtutuunan po natin. Amen. Kung pipiliin natin ito ang pag-iisip natin sa katotohanan, marangal at matuwid, dalisay, kaibig-ibig at kapuri-puri ang Diyos ng kapayapaan na para sa atin. Amen. Tulad po sa Kawikaan 23:7, kung ang isip ng tao ay kung ang iniisip ng tao sa kanyang puso ay siya'y magiging sa kanya. Kaya piliin po natin ayusin ang pag-iisip natin na i-focus po natin lagi kay Christ. Dahil po maayos po yung isip natin, magiging maayos po yung puso natin para Amen. natin pamumuhay. Amen. Amen po. Amen. Salamat. Amen. Yan. Narinig niyo na po ba ako? Sometimes di ko narinig yung sarili ko eh. Amen. Pero niyo po, nung sinabi ni Sister Justine last Friday, Pastor, hindi ako makakapag-preach. Sabi niya. So, that's the time na I prayed to God na kung ano yung magiging message niya. And alam niyo, na-amaze ako because truly, ang Diyos po magkoconnect ng bawat situation sa buhay. Tama po ba? Are you there? There's no such things as incident or coincidence, something like that. Okay po ba? Walang sinasabi ng Biblia na aksidente lang. Hindi aksidente napunta ka dito sa tabi mo. It is a confirmation from God. Amen? So same as the message na binigay ng ating kapatid ngayon, no? Sa umagang ito, narinig ko yung magic word, yung pure heart. Because the moment na maayos ang yung kaisipan, everything will follows, even our heart. Tama po ba? Kasi ang heart natin, ang utak natin magkaroon. Yung conscious mind and subconscious mind. Amen po ba? Kaya kapag umiibig tayo, gamitin yung utak mo sa mo at puso mo. Huwag lang puro puso. Huwag lang puro mata. Kumupogi siya na.
Ganyan yung sinabi ng misis ko nun sa akin. Bumabalik lagi, no? So, alam niyo po, nais ng Panginoon na maging focus or fix ang ating kaisipan, hindi sa mga ano pa mang bagay, kundi sa ating Diyos lang. Amen, diba? Kaya nga sinasabi niya, just want to go back dun sa verse natin na or sa teksto na ating binasa kanina. Dun sa chapter 4, verse 8 and 9. Gusto ko lang umakyat ng konti. Balik tayo. Doon tayo sa verse 4, no? Ang sabi ng Panginoon dito, ang sabi niya, chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord. Ano sinabi? Rejoice in, diyan, no? Saan? Ayun, nawala pala eh. Kaya naman pala. Chapter 4, verse 4 ng Philippians. Yan. Rejoice in the Lord. Nakita niyo ba? Amen. Wala. Hindi kasi tayo nakapokus sa kalakitan eh. Diba? Ang sabi ng Biblia, sa Korinto, focus on things that are unseen. Tama? Not to the things that are seen. Nakapokus kasi kayo sa TV, sabi ko sa langit ako nakatutok. Kaya sabi niya, magalang kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Nandun yung redundancy, no? Sinabi ng Panginoon, magalak. Bakit ka nalulupot ngayon? Because our thoughts today, yung kaisipan natin ngayon ay punong-puno ng pag-aalala. Sino nag-aalala dito? Marami tayong mga worries in life, pero sabi ng Panginoon, hindi dapat gano'n. Yung kaisipan natin, huwag mong punuin ng pag-aalala at pagkatakot pangamba. Because our mind is not designed to worry. Sabi mo, hindi nakadesenyo ang utak mo to worry. To have doubts. Tama niyo po ba yan? Kasi ang alam ng Panginoon, kapag dinesign na talaga na ang tao ay matakot mag-alala, makakasira ito sa kanyang katauhan. Yung kanyang focus. Are you there? Nandiyan ka pa ba? Amen. Sabi ko sa inyo, pag nagsasalita ko, makinig, magparamdam na rin. Kasi natatakot ako palagi. Baka nag-rapture na, kinuha na ng Lord yung mga Kristiyano. Ako'y naiwan. Magparamdam po kayo sa akin. Napo, nandiyan ka pa ba? Amen. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, if you will read that verses, no, and then baba tayo, taas tayo, verse 5, ang sabi niya, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Hindi nyo ba nakikita na ang panahon ngayon ay laging nagdudulot sa atin ng pangamba, pagkatakot? Hindi nyo ba napapansin that everything na nagaganap sa ating kapaligiran ay nagkikreate ng pangamba at pagkatakot upang nang sa ganon, yung ating kaisipan ay hindi ma-focus sa mga bagay na dapat i-focus sa sinasabi ng Panginoon. Are you there? Yeah. Kaya nga, alalahanin natin ang sinasabi po rito ni Apostol Pablo, no? Na tayo ay maging mahinahon. Sabi mo, maging mahinahon. I love this word. Kalma ka lang. Sabi mo sa Panginoon. Ayan. Sabi ko po, gusto kong magpapalit ng apelido. Kalma. Para laging calm ka lang. You know what? Bakit? Kasi sometimes, or most of the time, kung ano yung pangalan mo, nagre-reflect sa kung ano ka, kung sino ka, sa magiging future mo. Ano po ba yun? Do you believe on that? Kasi kami sa showbiz, pinapalitan yung pangalan namin. Mga screen name. Kaya alam ko, naranasan din ng iba rito. Kasi, pag ganitong pangalan mo, sisikat kami future. Tama po ba? Napa niyo po ba? Okay. May mga ganang bagay. Because our name, listen, ang ating pangalan ang may kinalaman sa ating kinabukasan o sa ating pagkatao. Just like Zacchaeus. Si Zacchaeus, kung ibig sabihin ng word na Zacchaeus is innocent, clean, pure. Kaya nung narinig ko yung sinabi ni Sister Jasmine kanina sa Matthew chapter 5, verse 8, blessed are the pure in heart. Sabi gano'n. So, ang galing, no? Ang galing naman na sinasabi ni Lord. Imagine mo si Zacchaeus, ito po yung aking pinag-aralan, and the title of God's message na pinag-aralan ko kanina is yung tungkol kay Zacchaeus na pinamagatang pure heart matters. Does it matter?
usapin ba? Kinakailangan ba? May daring ba yung pagkakaroon ng malinis na puso? Sapagkat ang malinis na puso ay bahagi ng isang malinis na kaisipan. Kung saan nakapokus ang kaisipan mo, doon nakapokus ang iyong heart. Saan nakapokus ang kaisipan nyo ngayon? Sa pagkain mamaya. Saan nakapokus ngayon? Sa speaker ba? O sa kung ano sinasabi ng speaker, ng preacher, which is God? Naku, dapat magkaroon na tayong change of mind. And we cannot do that without the guidance of God. It is God who changed man's thoughts. Kailangan magkaroon tayo ng kaibahan ng pag-iisip. That's why ito pong si Zacchaeus, when he encountered Jesus in his life, nagkaroon ng changes sa kanyang buhay. Nakali mo ba? Without the intervention of God in your life, walang pagbabago na magaganap sa ating kaisipan. Kaya nga kung until now, nakakarinig ka na ng Word of God, how many preachings you have heard, for so many years ka na nakikinig ng Word of God, pero wala pa rin nangyayaring pagbabago sa iyong kaisipan, no? Tingnan natin, maybe hindi mo pa na-encounter si Lord sa iyong buhay. Ano po ba? Kasi magkakaroon lang ng change of thoughts the moment na nagkaroon ka ng encounter sa ating Panginoon. Are you there? Balik tayo sa Philippians, tingnan niyo po yung sinasabi niya sa verse 6. Ito sinasabi niya. Do not be anxious. Sabi niya, no? Sinasabi ni Lord, do not be. Huwag. He is emphatically saying, na huwag. Are you there? Hello? Sabi niya, huwag kang matakot. Ayun ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-aalala sa lahat ng mga bagay. Sa halip pa ng gagawin natin, but in everything, by prayer, ano sabi niya? Panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. The reason why nagkakaroon ka ng kaguluhan, hindi ka makapag-focus sa kung saan dapat i-focus, which is the kingdom of God. Kasi yung mga bagay na hindi mo naman dapat isipin, iniisip mo. Nandiyan ka pa ba? Hayaan natin ang Diyos ang mga problema sa kanyang problema. Hindi mo problema yan. Nakanya po ba? Masyado kasi tayo ng mga problema sa ating buhay. Pati nga problema ng kapitbahay niyo, pinaproblema niyo. Pati problema ng kaibigan mo, problema mo. Problema. Kaya nangyayari, nadadami ka sa kapangitan niya. Dapat po yun. Kapag may problema ka, ang pangit-pangit mo. Tingnan mo yung katabi mo, pag pangit siya ngayon, may problemado yan. Alam mo, problema niya, maaaring pang kumukha niya. Hello. Hey, hello. Tanong mo, may problema ka? Bakit? Kapangit mo eh. Ngayon, tanong mo ulit, may problema ka? Sagot ka naman, gusto mo ikaw yung problema? Nandiyan ka pa ba, church? Amen. So, again, itong sinasabi ng Panginoon, na sinasabi niya is that huwag tayong mangangamba. But then again, we choose to fear, to doubt, to worry. It is a choice. It is not an option. Paano pag nasa atin, may problema, matatakot ako. Choice mo yun. Mangangamba ko. Choice mo yun. Choice mo pumangit. Choice mo yun. Sa totoo lang. Kaya ako, kahit may problema, ayaw ko mga problema. So that my face will remain youth. Kaming mga youth dito. Diba? Wala sa mukha ko yung 49, diba? Diba? Wala sa mukha ko yung 49, tama? Kasi wala namang numero yung mukha ko eh. Nandiyan ka pa ba? Amen. So, tingnan natin, pagkanalan natin yung sinasabi ng Panginoon. Akyat tayo ng verse 7. Sabi niya, tingnan niyo po. At ang kapayapaan ng Diyos. Napakaganda lang sinasabi ni Lord. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong. Grabe si Lord, no? Ingatan niya yung mga puso niyo sa Kanya. Padal daw at makapag-iisip kay Kristo Jesus.
Ayaw ng Panginoong Yesus na nag-worry ang kanyang mga anak. Alam niyo po, nung nakita ko itong place nito, sabi ni Lord, kaya natin yan. Sabi niya, kaya ba yan? Sabi niya. Nandun kasi yung kaisipan, Lord, kaya ba namin ito? Well, of course, bilang tao, iisipin mo kagad yung negative. Tama po ba? Usually negative. Tama? Kapag meron kang nililigawan, sasagutin kaya ako nito. Pag may manliligaw ka, sasagutin ko kaya siya. Mag-e-exam kayo, papasa kaya ako? Di ba kagad mong iisip yung negative that will bring you down, that will cause you to experience weaknesses in your life. That is not the design of God in our life. Ayaw ni Lord na manghina ka. Ayaw ni Lord na mawalan ka ng pag-asa. Kaya ang sinabi ng Panginoon, manatili ka lang sa aking presensya at kapayapaan na hindi mo maisip, hindi kayang arutin ang ating kaisipan. The kind of peace na inaalok ng Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Napakabuti ng Diyos. Pagpapag na natin sila. Kaya sabi ng Panginoon dito, tingnan niyo po, finally, brothers, ito daw yung gagawin natin. Whatever is true, ito dapat yung kaisipan mo. Whatever is true, kung anong katotohanan. Okay? Handa ka na ba sa katotohanan? Inaamin mo ba na pogi ka? Yun ba yung katotohanan? Yun ba yung katotohanan? Inaamin mo ba mabait ka? Yun ba yung katotohanan? Hindi ka suplada? Yun ba yung katotohanan? Inaamin mo bang matipid ka? Yung di ka nagsha-shopping, di ka naglalasada, di ka nagsisingin, di ka nagtitiktok. Inaamin mo ba? So, sabi ng Panginoon is that whatever is true, whatever is noble, yung mga makabungan, whatever is noble, whatever is right. Ito dapat yung mga nasa kaisipan daw natin, mga bagay na inaisip natin. Whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi niya, ito dapat yung lagi kaisipan natin. Makanya mo ba? Kapag ayaw mo yung ulam, tuyo yung ulam, isipin mo, lechon yan. Nasa pag-iisip lang yan eh. It's solely in the mind. Nasa kaisipan lang. Tama po ba, church? Hello? Nasa pag-iisip lang naman yan eh. Nakanya mo ba? Alam niyo, nung ako nag-exam, bumagsak ako, pero sa isip ko, pasado ko. Sa isip, sabi ko, nagkamali lang yung teacher ko. Kaya ito lang inisip ko. Bakit ko idatang? Nagkamali ako. Maglulungkot lang ako. Kaya ang ginawa ko, pinagayaan ko yung teacher ko, di na ako nag-aral. Kaya di na ako nag-aral. Sasabi sa teacher ko, mag-aral ka muna nga. Kasi ako pumapasok ko sa school, wala akong notebook, wala akong ballpen. Pero natuto ako sumulat. Yung mga notebook namin nun, nakaganyan lang. Tapos nandito. Di ba lang kung alam niyo yung Pampanga High School. Na dating pangalan yan, Jose Babad Zapatos High School. Babad yung sapatos namin ng mga panahon na yun. Napapasok ang maporma. Ha? Oo. Uuwi ka ng luhaan ng basang-basa. So, tandaan natin na ang nais lang ng Panginoon is that to know, understand, and learn what we have heard. Kailangan maging responsible hearer tayo of God's Word. What do you do sa lahat ng mga naririnig nyo? Kayo mga estudyante, anong ginagawa nyo sa mga naririnig nyo sa school? Anong ginagawa nyo? Naintindihan nyo ba, children? Yes, ma'am! Sabi nila eh. Naunawain nyo ba? Yes, ma'am! Di ba ganun tayo? Okay, kung naunawain nyo class, get 1 half sheet of paper and we will have it. Mom! Mom naman! Di ba naintindihan nyo? Di ba naintindihan? And then sabi nyo, may mga teacher tayo dito. O sige, mag-exam. Ma'am! Eh ako prepared! Eh pagkat sinabi, ma'am, nandiyan ka ba ba, church?
Ito yung katotohanan kasi, we do not give value to the things na naririnig natin, especially to the Word of God. Na dapat dito tayo talaga nagpo-focus. Kaya ang sabi ng Bible, tingnan niyo po. Sabi ng Bible sa Colossians chapter 3, let the Word of Christ dwell in you richly. Kailangan lumalago yan. Because that Word of God, which is the truth, which is noble, which is praiseworthy, which is admirable, that is the Word of God eh. So, ang laki ng pakinabang sa atin yan. Nakal niyo po ba? Natsaka pa ba? Sabi niya, dapat ito yung nag-grow. Sabi mo, nag-grow. Yan. Kailangan maging responsible tayo. Kapag narinig natin yan, huwag ka lang basta-basta pinakinggan mo rito, pinalabas mo daw. Kaya nga itong si Zacchaeus, dumating sa kanyang buhay, when he heard Jesus, when he heard the noise that Jesus is coming, that Jesus will walk, no, doon sa kanilang daanan, doon sa kanilang lugar, nagmadali si Zacchaeus. Alam niyo ba yung buhay ni Zacchaeus? Kung sino si Zacchaeus? Siya yung napakaliit, pero mayaman, isang tax collector, pero sa panahon noon, sila po ay makasalanan, sila ay magnanakaw. Yun ang pagkakakilala sa kanila, kaya ayaw na ayaw si Zacchaeus ng mga tao. He was deprived. No, naghahanap si Zacchaeus ng validation sa mga tao. Ito yung thinking ni Zacchaeus na walang magkakagusto sa kanya. Ganun ka din ba? Ayaw ka ng gusto mo? Ganun ka rin? Huwag kang mag-alala, ikaw lang naman yung nakarans na pangiti. Okay? Ganun si Zacchaeus. But then again, nagkaroon siya ng kaisipan na I want to seek Christ, I want to seek God. Sabi. And hindi po siya na-frustrate. Hindi siya biniguin ko. Sabi mo, hindi ka bibiguin ng Diyos. Dahil na nga po, if you will seek Him, dapat yung mindset natin, ang laging kaisipan natin is that I want to seek God in my life. Dapat yun eh. Kasi kapag yun ang lagi mong iniisip o gusto mong gawin, hindi ka magkakamali eh. Nakalimutan mo ba? Hindi ka magkakamali. Kaya nga, kapag mag-e-exam kayo, para hindi ka magkamali, isulat mo, Jesus. Para pag-check ng, i-X niya ba si Jesus? Jesus, X ka. Nakalimutan mo ba? Hello? Nakako kayo naman sa akin. Dikit lang kayo sa akin. Marami matututunan. Di ba? Number 2, Jesus. I-X niya ba yan? Wrong. Hindi. Hindi. Kaya masasabi naman ng teacher mo sa'yo, by the grace of God, hindi ka ng grace ni Lord para pumasa ka. Si Lord na magbibigay ng grade sa'yo. O, di ba? Sasabihin ng teacher mo, kunin mo sa langit ang grade mo. Okay po ba yun? So, napakaganda ng sinasabi ng Panginoon, we need to fix our thoughts. Pag sinabing thoughts, hindi lang siya exclusive dito. Patito. Mukha niyo po ba? Patito. Bahagi po yan. Bahagi yung kaisipan na to at ang ating puso. Praise God, ang ating Panginoon, listen to this church. Praise God, ang ating Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. Kasi ano sa pagmumukha, bagsak na tayo. Tama? Tama po ba? Kasi kung sa pagmumukha lang, hindi ako dapat naririto. Dapat siguro naririto. Ito. Dapat siya yung naririto kasi siya nakatutok sa akin. Then, nakuha yung big sabihin. Siya kasi mas pogi mas matangkad. Diba? Tall, dark and handsome. Eh ako, ano lang ako dark handsome lang, kulang ako sa. Wala yung tall. Ang sabi ni Lord, that God looks at the heart of a man. Nakalimutan mo ba? Tinitingnan daw ni Lord yung puso ng tao. Yung kaisipan ng tao. Nakalimutan mo ba, church? Diyan ko ba? Ngayon, sabi niya, sa 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Yun ang gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng isang focused heart and focused thoughts sa kalangitan. Ayusin na natin yung pag-iisip natin ngayon. Tama po ba?
kasabayan ng ating paglago, yung ating dapat pag-iisip. Hindi pwede yung 18 years old ka na, or 20 years old ka na, or 25, 30 years old, nakatsukod ka ba? Na parang bata ka pa, yung pag-iisip mo, bata pa rin. Sabi ng Diyos, iwanan natin yung mga childhood thinking na yan. No, tayo po ay lumago, magkaroon tayo ng kaibahan ng pag-iisip. Nandiyan ka pa ba, church? Amen. Okay. Sinabi yun, no, dito kay Zacchaeus, no, what Zacchaeus did was, he sought God in his life. Nakalimutan ko ba? Pangalawa, he accept Christ's invitation. Doon sa story ni Zacchaeus, hindi ko na binasa sa inyo kasi napakahaba. No? Si Zacchaeus ay lumapit sa ating Panginoon. Sa ibang nakakaalam dito, of course, you know the story. I will tell it to you, no, hindi ko na share sa inyo yun. Basta inano ko na lang, pinas-forward ko na lang. At makikita natin na si Zacchaeus, he seek God. After seeking God, in-accept niya yung invitation ni Christ sa kanya. Kaya makikita natin dito na nagkaroon na ng kaibahan ng kaisipan itong si Zacchaeus. Pangatlo, he surrendered everything to God. So makikita natin na lahat ng mga alalahanin nitong si Zacchaeus, pinagkaloob na niya sa Lord. Para wala siyang inisip. Ako gano'n kasi ginawa ko. Meron akong katabi. Favorite seatmate ko yan, mga kaling nag-aaral. Sabi ko, mate, ikaw ni sumugot ito, oh. Pinagkatiwala ko na lahat sa kanya. Notebook ko, lahat. Kaya uwi ako, wala akong notebook. Nasa kanya lahat. So, pinagkatiwala. Ganun pala yun, kapag wala akong masyadong iniisip. Diba? Pag na-assignment ko, sumutot mo nga po. O, relax ka lang. Diba? Nakunin ko ba? Pero huwag niyo akong gagayahin. Pang-professional lang po yan. Kung professional kayong katulad ko, gawin niyo. Kung di kayo professional na katulad ko, yun yung gagawin. Okay po ba? Okay. So, alam niyo po, when Zacchaeus surrendered his life or everything to God, what happened is this. Nakaranas siya ng kapatawaran sa Diyos. Sabi mo kapatawaran. Okay. Nagkaroon ng freedom from guilt. Nagkaroon ng salvation. Naging bahagi siya ng family ng Lord. Nakunin po ba? Kaya nung naging bahagi na siya sa family ng Diyos, siyempre, part na siya ng family. Ano pa yung iisipin niya? Eh, meron siyang tatay that provides. Meron siyang tatay who heals. Tama? Lahat. Kasi nadudun na kay Jesus na nasa Diyos na lahat eh. So, wala ano pa iisipin niya. Lahat ng pangangailangan niya, nasa kaharian na ng Diyos. Nakalimutan. Kung ikay bahagi ng kaharian ng Diyos, tandaan niyo po ito. Tandaan niyo ito. Listen to this. Sigurado, kung tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso, naniwala ka at nananalig ka sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kabutihan, tinanggap mo ang inihalong na kaligtasan ng ating Diyos. Tandaan niyo po ito. Wala ka nang nanaisip pa dito sa mundong ito. Sa halip ang kaisipan mo ay makalangit na lang. That's why si Paul, kung makikita natin dito sa verse na ito, sa simula pa lamang, no, ang sinabi niya is that itong mga bagay na nato sa lupa, wala na sa akin yan. Kaya hindi na siya nag-aalala eh. Wala na siyang pangamba, wala na siyang takot. Kung mamatay. For me to live is Christ and to die is gain. Yun ang sinabi ni Paul. Bakit? Kasi yung kaisipan niya nasa langit na. Wala na rito. Nakinig po ba? At nakakasira sa kanya ito, hindi siya nakakapag-focus sa tunay na layunin ng kanyang buhay. That's why many people, because their mind is so distracted, kaya hindi sila makatungo sa pagtutunguhan nila eh. Nakuha? Kailangan fix lang. Focus ka lang, sabihin mo, focus ka lang. Bagaman marami mga distractions. Because lahat ng bagay dito sa mundo ay nagkokos siya ng distractions and frustrations. Nakunin po ba? Diba? Lagi sinasabi yan sa Romans chapter 8 verse 20 that the world, no, ay nagdudulot sa atin ng frustrations. Kahit ano pa yan, magandang kotse, mabait na asawa, maayos na trabaho, nagkakaroon ng frustration yan. Kahit nga mataas yung grade mo, mapaprustrate ka pa rin sometimes. Totoo po yun.
Kasi yun ang ginusto ng Panginoon niya. Sinabject niya doon na ang lahat ng bagay sa mundo ay magdulot sa atin ng frustration. Bakit? Upang nang sa ganon, huwag natin ituon ang ating mga pag-iisip sa mga bagay dito sa mundo. Eh, lalo pa mga tao, laging nag-expect yan. Tama? Very hopeful ang bawat tao. And then after that, suddenly kapag naroon na sa sitwasyon, nadidismaya ka. You studied so much, you study a lot, nag-review ka, and then suddenly, darating yung exam, lahat ng exam mo, hindi pala yun yung pinatest sa'yo ng gadang mo. Na-frustrate ka. Nangyari na ba sa inyo yun? Yes. Praise God. Praise God. Buti nandiyan si AI niya, si ChatGPT. Na nakakayamang sabihin, marami rin mga pastors ngayon, tamad na gumawa ng message, nakafix na yung kanilang mind sa PC, ChatGPT. That's a reality. Hindi na nagagaling sa Diyos. Hindi na nila pinag-aaralan, hindi na sila nagpupuyat. Kasi ang mindset nga nila, napakadaling-galing na lang yan sa computer na lang, sa gadget na lang. Nawawala na talaga yung tunay na focus ng tao, which is the kingdom of God. Ano bang sinasabi ng Colossians? Napakaliwanag po ng Colossians. Since then, you have been raised with Christ, sabi ko ron, set your heart, itune in mo, itono mo. Alam niyo ba ang isang stasyon kapag hindi nakatono, hindi nakasakto dun sa kilohertz? Sabi niya, di ba? Tama ba? But the moment na nakatono yan, you will hear it loud and clear and you will enjoy what you're hearing. Kasi kailangan nakatono yan. Kaya ngayong maraming pamilya ngayon wasak. Maraming nag-aaway kasi hindi magkatono. Hindi magkatono. Hindi sila pareho ng gusto. Tama ba? Ano ba? Kaya there are times, no, marami tayong kapalpakan in our life at hindi natin talaga nararanasan yung tunay o hindi nagaganap yung tunay na purpose ng Diyos sa ating buhay. That's why what you're thinking is that ikaw ay wala kang kwenta, wala kang silbi, ayaw ka ng mga tao. Ito yung iniisip natin ngayon. Kasi ang ating batayan is yung mundo nito. Alam niyo kung ang mundo nito babatayan natin, mapapagod ka. Sabi mo mapapagod ka. Kasi bakit? Kapag hindi ka na naka-iPhone ngayon, parang, yeah. iPhone, magkano yan? 6. Anong klaseng iPhone yan? 6 plus. Magkano bilhin? 6 plus. Talagang para bang yung mundo ngayon ay pilit niyang dinadivert yung ating kaisipan sa mga bagay dito sa mundo. Sa halip na sinabi ng Panginoon, Matthew 6:33, that seek first the kingdom of God and His righteousness. Dapat ito pala. Ito pala yung dapat natin sinisik. Ito yung lagi natin hinahanap. Dito nakafocus yung ating kaisipan. Pag-isip mo sa umaga, anong hinahanap mo? Cellphone. Tama? Siya yung muna mong hahanapin. Nag-chat siya kay Krusty. Ati kayo ang klase. Nagkaya kaya yung mayor. Ganun. Doon tayo nakafocus eh. Tandaan natin, kapag hindi nakafix ang kaisipan mo sa kalangitan, it may damage your whole life. Ganun katindi yun. Hanggang may pagkakataon tayo na ayusin natin ang ating kaisipan, gawin na natin ngayon, hindi bukas, hindi mamaya. Kailan? Kailan po? Ngayon. Kailan? Ngayon. Ngayon. Baka kasi mamaya mawala ka. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ngayon palang ayusin na natin ang ating kaisipan. And we will focus our mind on things above. Kasi doon tayo patungo, sino gusto pumunta sa langit? Amen. Ba, ilan lang yung nagtaas ng gusto talaga? Sino gusto pumunta sa langit? Amen. Ngayon na ba? Huwag muna. Pero gusto pumunta. Pastor, gusto namin, pero huwag muna ngayon. Okay ba yun? Huwag muna tayo pumunta. Sabay-sabay na lang tayo. Okay. So, tandaan natin, kung papunta ka sa langit, gusto mo ang langit, dapat yung mind mo nakaset doon sa langit. Tama po ba? Para ano man yun na dito sa bagay, okay lang.
Para bang everything sa mundo na to, hindi mo man nakamit, it's okay. Tama mo ba? Hindi ka man sagutin ni Christ, ano ngayon? Okay. Okay lang. Who you? Diba? Ganun lang kami eh. Bakit? Kasi ang kaisipan natin, pupunta ka sa langit. And maaaring mamaya na yon, maaaring bukas, next week. Kasi ang ganun ang kaisipan ko. Na maaaring dumating ang kamatayan sa buhay ng tao. At ang buhay ng tao hindi niya hawak. That's why ngayon pa lang, sineset ko na yung aking kaisipan dun sa aking pupuntahan. Di ba kayo, pag meron kayong pupuntahan, are you setting your heart, your mind? Di ba you're expecting something? Pupunta kami sa church, in-invite kami. Pupunta kami ngayon Sunday, we will worship God. Of course, you're expecting something and you are preparing, you're focusing your thoughts, your heart sa pananambahan. Tama po ba? Tama. Okay. So, dapat inihanda mo na. Para nang sa ganon, kapag naroon ka na, talagang may iseset mo yung puso mo sa kung anong dadatnan mo. Nakakuha? Di ba ganun tayo? Pagpunta ka ng Baguio. Uy, punta kami ng Baguio. First time mo pumunta ng Baguio. Gawin natin Manila na lang. Malayo yung Baguio. Punta na tayo Manila. Nasaan si Joel dyan? Gusto ka na si Joel eh. Gusto kong next example si Joel. Pumunta kami ng Maynila. Okay, may ngayon baka narinig yan. Sa atin. Pumunta kami ng Maynila. First time na pumunta yun. Sorry, ito na ba yun? Ito na yun, man. Ito yung Maynila. Okay, building. Building na. Alam mo ba, yung kailangang iset mo na kagad. Ano ba yung in-expect mo? So, expect mo na kung ano yung narinig mo, napapanood mo, sa pinaka-physical, sa moment na pumunta ka doon, of course, hindi ka na magiging, alam ko na, nabasa ko na sa Bible eh. Lalakad ka na dito, it's okay, alam ko na yan. Alam ko na. At of course, pagdating mo sa langit, alam mo na kung ano yung i-discover mo doon. Nakalimutan mo ba? Sino dito yung kapag meron kayo pupunta, may travel lang mga adventure whatsoever, sinesearch mo na. O ang ini-stock nyo lang siguro yung trust mo, di ba? Stock na yung trust mo at makatang gagawin nyo. So, dapat nakafocus na tayo, nakaset na yung ating mind. Iba kasi yun. You are making yourself ready sa mga bagay na talagang inaasahan yung magaganap sa iyo. Lalo na ito'y tinawag ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, alam niyo po ba yung napag-usapan natin today? Pasensya na kayo kasi napag-usapan natin is fixing our thoughts or mind. Fix our thoughts or our minds. Kayo na i-fix sa katabi niyo ba? Hindi. Huwag mong pababayaan na yung kaisipan mo ay sirain ng katabi mo. Makanya po ba? Pag sinabi niya hindi mo kaya, kaya mo yan. Pag sinabi niya pangit ka, pogi ako. Hindi sinabi, tingna ako. Encourage mo sarili mo, encourage mo sarili mo. Pakinggan mo yan. Pogi ka, biasa ka. Masipag ka. Kami sabi, huwag gano'n. Nakalimutan ko ba? Hello, it's all in the mind. Nasa kaisipan lang yan. Kaya ako laging sinasabi, ako po'y bata pa sa mukha. Pero, pag nakita ang katawan, puro sa lampas yan. Of course, I'm just encouraging myself. Masipag ko pa. Malakas pa ako. Kailangan pa ako ng IGCC. Amen? Alam ko na si Lord?